Idol, susubukan natin ngayon magpalit ng gear oil. Magche-change tayo ng gear oil. Yan, bago ako mag-wash. So, yan, itong tools, maglalagay ako ng sa description ng play button kung saan nakukuha yung tools o yung pang-wash na gagamitin ko mamaya, yung wax and shampoo. Yan, pagkatapos natin magpalit ng gear oil. So, dyan lang sa description, sa baba. Nandyan yan, yung tools na to, saka yung shampoo. Kailan ba magandang nagpapalit ng gear oil? Ano yan? Kapag nagpapalit tayo ng engine oil, pag nagpapa-change oil tayo ng engine oil, pag nagpa-engine oil ka ngayon na change, sa susunod na change mo o change oil mo, isabay mo yung gear oil. Yan. Kumbaga alternate siya. Engine oil ngayon, sa susunod isabay mo din yung gear oil. Or every 6 months yung iba, ganun. Parang twice a year silang nagpapalit ng gear oil nila. Ganun siya. Pero mas maganda minsan, alternate nga. Kung madalas talagang nababiyahe sa pang-araw-araw or lalo pag nababaha, matik yan, dinis pang gilid, gear oil, saka engine oil para masisilip kung nagkatubig. Yan, sige idol, subukan natin ngayon. Buksan natin tong atin. Yan, pero saan muna ba nagpapalit ng gear oil? So dito sa panggilid natin, sa CVT na tinatawag, dito sa ilalim may 3 tornilyo yan. Pero ang gagalawin lang natin, ito, kung saan yung intake niya, mamaya dyan tayo magsasalin. Pero ang drain niya, dito sa baba, sa pinakababa. Yan. So, ito yung muna yung unang bubuksan natin. So, bago tayo magbukas, ready na natin yung maiwagang sahuran natin. Kasi oras na niluwagin na natin yan, tutulo na yan. Tapos gagamit tayo ng 12mm na ganito. Yan. Subukan natin yan. So, dito muna sa ilalim at ready na to. Yan. Honda mismo yung ginamit ko. Halos 65 pesos lang yan. I-add ko nga lang pala, ako bago ako nag-change oil or gear oil, pinapainit ko muna siya ng 3 minutes to 5 minutes. Tapos, palalamigin ko rin siya. Huwag kayong magbubukas ng kahit anong bolts dito sa sasakyan natin na masyadong mainit. Kasi baka ma-lost trade tayo. Ganon yun. So, painit pero palamig din tayo after. Para lang magising yung mga lungs lang sa loob. So, subukan na natin. Ito, 12mm. Yan, so i-question nyo na yung tools nyo. Tapos ang ikot niya, ang bukas niya, pataas o counterclockwise. Yan, so subukan na natin. So naka-ready na tong sahuran natin. Yan. Pag lumawag na, tingnan natin kung kaya ng kamayin. Yan, kamayin nyo na. Yan, tutulo na yan. Yan. So yan o. So yan tinatawag natin banlaw. Itong tornilyo na tong sa baba sa drain, yan yung medyo mahaba, kaya hindi rin kayo magkakapalit mamaya kapag titignan nyo. Mas mahaba itong nasa ilalim. Yan. Pusin muna natin na. Patuluhin lang natin siya ng patuluhin. Ito, pwedeng hugasan o punasan natin ng basahan bago natin ibalik. Yan. Hintayin nyo lang maubos. Ayan nyo lang tumulo. Pag kukunti na lang halos yung tumutulo, itagilid nyo yung motor nyo. Ganito, tagilid natin konti para mas masulit. Pag walang tumutulo, try na rin natin buksan to para mas sumingaw kung sakali itong sa intake natin. So ganun din ang pagbukas niyan. Pataas lang din siya. Yan. Pag bira na natin ang isa, pwede na yan. So kung mapapansin nyo, yung sa pinaka-drain, mahaba. Ito maikli. So hindi siya tayo magkakapalit. Yan lang dapat ang binubuksan natin. Diyan ang intake mamaya. Yan. Tignan lang natin kung may tutulo. Tatagilid-tagilid ko lang. Ganun lang din gagawin nyo. So dapat pag gumagawan tayo dito, naka-center stand, saka sa matibay na bato. Huwag tayo sa lupa kasi baka bumaon yung natin, tumaob yung motor. Tingnan lang natin maubos. Yan, pag wala nang tumutulo, pwede na nating ibalik to pagkatapos natin punasan o hugasan. Babalik na natin yung mismong nasa baba, yung sa drain natin. Kasi ito, dito yung salin sa taas. Sa baba, yung drain, yan yung ibabalik na natin pag wala nang tumutulo. So, balik na natin. So, yan, ang pagbabalik, dapat unahin muna natin, makabit natin siya ng pakamay para sure natin na tama yung thread ng pagkakagat. So, pababa naman pag ganun. Dapat maisara muna natin siya ng pakamay. Huwag tayong agad pipihit ng wrench natin. Kasi baka mamaya mali pala yung thread, pwersahin natin, malo-lost thread.
Nako, yun ang delikado. So yan, pag nahigpitan na natin ganyan ng pakamay, saka na natin gamitan ulit ng tools. Gamitan natin ng tools. Siya bale. Yan, tapos pababa. Yan, unti-unti lang. Kuha lang tayo ng puwersa. Yan. Tignan pa natin kung may mababaon. Dapat gamay lang. Yan. Ito. Yan. Wala. Tignan pa natin. Isa pa. Baka may maididiin pa. Yan. Okay na siguro yun. Yan. Tapos ito, dito natin isasalin. Ito. Yan. Yan, binutasan ko na to. Ginupit ko. Yan. Tapos, medyo naglagay ako ng konting taas sa side stand natin para medyo tumangong ganun. Yung iba, ginagamitan to ng straw o kahit anong mga extended tube para mas sakto. Ako, subukan natin na ito lang mismo. Yung iba kasing gear oil, mas mahaba na yung ganito. Yung kay Honda, maikli. Pero try natin kung uubra. Kaya medyo tinagilid ko na lang ng konti. Salin na natin. So, dito yung intake. Ito, uubusin natin to lahat. Ayan. Ayan. Tapos, biga lang. Tingnan natin kung papasok siya. Ayan. Ayan. Ubusin lang natin. Piga-pigain lang natin. Pag hindi umubrang medyo mahihirapan ako mamaya, baka gamitan ko na lang din ng extender. Gamit ako siguro, hanap ako straw o ballpen. Kaya pagain lang natin. Ayan, pero ayan. Diyan ang intake, tapos uubusin lang natin to. No, bago natin isara. Yan, pakita ko lang din para masimot, ginamitan ko na rin ng ballpen. Kasi hindi ko masimot nung mismong yung Honda lang eh. Yan, straw o ballpen. Yan, para kumbaga pag pinigaan mo, mas papasok pa siya oh. Yan. Para maubos lang ng todo yung gear oil natin. Yan mga idol, ubos na. So, ganun din ulit. Babalik natin yung tornilyo, pakamay lang muna. Doon lang muna natin higipitan. Saka lagi nyo i-check yung washer kung nakakabit siya. Huwag tayong magbabalik ng tornilyong wala yung washer. Kasi kakatas yan. So, yan. Sige. Sara na natin. Pakamay muna ulit. Tapos, pababa. Dapat mahigipitan nyo muna ng sagad ng kamay lang. Yan. Para, kumbaga, tama yung pagpasok ng thread. Yan. Idol, paghahigpit natin, yan, nakapag gear oil change na tayo. So, yung tools na ginamit ko, saka yung mamaya yung shampoo at yung wax na gagamitin ko, pag wawash ko na resento mamaya, maglalagay ako ng description, yung play button dyan sa baba sa description. Doon ko nabili tong tools at saka yung pang wash natin. So, yun. Tapos nga pala, pagkatapos nating mag gear oil change, painitin natin ulit kahit mga 3 minutes, paikutin natin yung gulong o i-rev natin, yun, para mas kumapit ng ulit yung bago o humalo doon sa gearbox natin. So, yun lang. Sana nakatulong idol, ganun lang magpalit ng gear oil. Yun, thank you.